Ang tulay ng San Juanico ay isang kahanga-hangang gawaing inhenyeriya na may habang 2.16 na kilometro. Ito ay nag-uugnay sa mga pulo ng Leyte at Samar na tumatawid sa kipot ng San Juanico. Itinayo ito sa pagitan ng 1969 at 1973 sa panahon ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dati itong kilala bilang pinakamahabang tulay sa bansa at nananatiling mahalagang bahagi ng lansakang Pan-Pilipinas. Mahahalagang detalye sa kasaysayan at istruktura. Ang regalo ng pag-ibig. Kilala ng marami ang tulay bilang isang regalo ng pag-ibig mula kay Marcos Sr. para sa kanyang asawang si Unang Ginang Imelda Romualdez Marcos, na katutubo ng Leyte. Pondo at pagtatayo. Ang pagpapatayo nito ay pinondohan gamit ang bayad pinsala mula sa Hapon at nagkakahalaga ng 154 na milyong piso. Ang mga kumpanyang inhenyeriya mula sa Hapon at ang Construction and Development Corporation of the Philippines ang nagsagawa ng pagtatayo. Pagbubukas. Opisyal itong pinasinayaan noong 2 ng Hulyo, 1973, nakasabay ng kaarawan ng Unang Ginang. Disenyo at kahalagahan. Natatanging hugis. Kilala ang tulay sa kanyang tanyag na hugis na letrang S sa panig ng Leyte at hugis na letrang L naman sa panig ng Samar. Tumatawid ito sa pinakamakipot na kipot sa Pilipinas. Binubuo ito ng 43 bahagi na gawa sa bakal at mayroon itong malaking arko sa gitna upang makadaan ang mga sasakyang pandagat sa ilalim nito. Mahalagang daan. Malaki ang naitutulong nito sa paglago ng kabuhayan dahil pinadali nito ang pagdaloy ng kalakal at pagbiyahe sa pagitan ng dalawang lalawigan. Panahon ng Bagyong Yolanda. Matapos ang matinding pinsalang dulot ng Super Bagyong Yolanda noong 2013, nanatiling matibay ang tulay. Ito ang naging pangunahing daanan ng mga pangkat na sumasagip, mga gamot, at tulong mula sa ibang bansa. Turismo at pagpapaganda. Sa ngayon, hindi lamang ito nagsisilbing daanan kundi isa ring pangunahing pasyalan. Nilagyan na rin ito ng magagandang ilaw na LED upang lalong kaakit-akit sa gabi. Nasa tamang takbo ang kagawaran ng mga pagawain at lansakang bayan upang maibalik ng ganap ang orihinal na kakayahang pasanin ng tulay ng San Juanico na 33 tonelada para sa dalawang direksyon pagsapit ng Oktubre 2026. Nasa huling yugto na ang malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa 53 taong gulang na istrukturang naguugnay sa mga pulo ng Samar at Leyte. Kasalukuyang trapiko at limitasyon sa bigat, kakayahang pasanin. Bukas na ang tulay sa dalawang direksyon para sa mga sasakyang may bigat na hanggang 15 tonelada. Kasaysayan ng pagbabago. Malaking pagbuti ito kumpara sa mahigpit na limitasyong 3 tonelada na ipinatupad noong Mayo 2025 na nagdulot noon ng matinding abala sa paghahakot ng kalakal at pagbiyahe sa rehiyon. Karagdagang pag-aaral. Pinag-aaralan pa ng mga kinauukulan ang posibleng payagan paminsan-minsan ang mga truck na may bigat na 30 tonelada na dumaan ng iisang direksyon tuwing gabi kung kailan kaunti lamang ang trapiko. Mga pangmatagalang plano. Ikalawang tulay. Upang mapangalagaan ang makasaysayang tulay ng San Juanico at matugunan ang lumalaking pangangailangan ng kalakalan, tinatapos na ng pamahalaan ang disenyo para sa ikalawang tulay. Inasahang magsisimula ang pagtatayo nito sa taong 2027. Kompletong pagkukumpuni. Kapag magamit na ang bagong katabing tulay, pansamantalang isasara ng tuluyan ang kasalukuyang tulay ng San Juanico upang sumailalim sa malawakang pagsasaayos.